Relax ka na. Unang-una, nakaka-sex mo yung babae, nakakapag-relax nga yan eh. And then may assurance na kasi nabembang mo na. So dapat medyo, alam mo na, hindi ka na masyado naghahabol. Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Kung under self-improvement ka pare or gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Link nasa description mga pare. Magbabasa tayo ng isang problema ng tropa natin, right? Kung gusto ninyo pag-usapan natin yung mga issue ninyo, okay? Dating gawi. Message nyo sa Facebook and then pag-usapan natin yan, alright? So ito, hello Kuya Josh, new follower nyo po ako at kaya ko po kayo nakilala dahil sa tropa ko. So may gusto sana akong ikwento sa inyo na hindi ko rin ma-explain kung bakit. Oh, grabe yun di mo ma-explain. Meron kasi akong nililigawan na babae na nakilala ko lang sa SM before. Dahil nagtatrabaho ako dati bilang bagger sa SM, then meron kaming GC doon na pamilihan, which is yung pamilihan na yun para sa lahat ng bagger at kahera. So sa parang GC niya nakilala itong babae. Okay? Pero nanliligaw siya. So again, kung bago ka rito pare, hindi tayo nanliligaw rito. Okay? Lugi ka dyan. Pero yung iba kasing tropa natin, yan ang term nanliligaw. Pero baka dinidiskarte yan lang talaga. Okay? Flirt date, sidus lang tayo rito pare. So doon ko po siya nakilala, then mabilis lang kami nagkapalagayan ng loob ng mga 2 weeks lang. Kaligawan na agad kami, umamin na ako sa kanya, umamin. Red flag kagad to. Red flag na moves to pre, okay? So, pero sabi naman niya, bago lang siya rito. Umamin na ako sa kanya, then sumagot siya sa akin ng sigurado ka na ba? Sabi ko, oo. Then, nag-video call na kami. Dahil before nun, tinanong ko siya kung pwede na ba kami mag-meet up. So, bilang tugon niya sa pag-video call muna kami, bago kami magkita para daw makilala namin yung isa't isa. So, sa video call lang sila nag-usap. So, sa mga tropa natin dyan, dahil nga flirt date seduce tayo, okay, nasa move si tropa na makipag-usap muna sa video call. So, habang nag-video call kayo or nagchat-chat kayo, dyan nyo na din diskartehan yung babae. Onting kilanlan, and then syempre, wag tatagal sa chat, wag tatagal sa video call, i-date nyo kaagad. No, isang linggong flirting, sa next week, date na. Para hindi na boboring. Right? Ayun, no? Kinabukasan nun, sinundo ko na siya sa SM. Alas 8 ng gabi, pumunta ako. So, naghintay pa ako ng 3 hours. Tagal na. Dahil pinag-OT siya, then makalipas nun, nakalabas na siya, nagkita na kami, naglakad lang kami pa uwi kahit malayo dahil gusto niya maglakad-lakad. Then sabi ko, sige, hanggang nakarating na kami sa bahay niya. Di niya po muna ako pinapasok, tinuro niya lang muna yung bahay niya, then dumiretso kami sa kainan para kumain. Then umorder. Then, naka-order na ako, siya nagbayad. Kahit na nag-alok na ako, ako magbabayad. So, sabi niya, wag na. Siya na daw. So, siya nagbayad daw nung kinain. Actually, dumadabi na tong ganitong babae, no, na gusto sila nagbabayad nung mga first date, no. Kung sa inyo pare, wag yung tatanggihan. Right? Basta pilitin nyo, hindi, ako na. Huwag ka mag-alala. Paglabas, pinilit nyo na siya pa rin magbayad. Huwag nyo nang pigilan, pare. Okay? Bakit? Hayaan mo sila sa gusto nila. No? Then, pinadine-in niya yun kahit sinabi ko na sa bahay na lang niya namin kainin. So, sabi ko na lang na umakyat na lang muna siya sa bahay niya dahil 4th floor yung apartment niya. Then, pinaakyat ko muna siya para magbihis. Then, ang tagal niya bumaba dahil pala sa pusa niya na nagutom na ilang oras nang walang kinain dahil wala siya. Ano ba tong pusa niya, pre? Figurative speech lang ba to? Pusa ba talaga to o pusa niya? Ang gutom na. Tapos, sabi niya, umiiyak daw yung pusa niya kaya di siya agad nakababa. So,
Ang nangyari, pinaakyat niya na lang ako sa bahay niya at pina-take out na lang daw ang pagkain. Okay, so napaganda pa yung sitwasyon. Alright, napaganda pa yung sitwasyon. Binibigyan ka ng destiny pare para makaisa. Hanggang natapos na kaming kumain at nagkwentuhan ng mahaba, 2:00 na yon ng madaling araw. Inabot na kami na ganong oras kakakwentuhan sa buhay namin, sa relasyon, then nag-decide na siyang matulog. So pinatay ko ng ilaw din, wala namang nangyari sa amin. Sayang. Minsan pre ako masasuggest ko sa inyo, pag yung babae, well dito naman kasi parang hindi naman sinadya ng babae na dun ka papuntahin or papasokin ka sa bahay. So medyo naintindihan ko bakit walang nangyari. Pero pag yung babae nagyaya na sa bahay nila pre, which is dapat nga ang babae guarded talaga yan hanggat maaari, ayaw nilang ipakita yung kwarto nila, ayaw nilang ipakita yung bahay nila hanggat maaari. Pero the fact na yung babae na yung nagyaya sa bahay nila, okay, it's a message for you na dapat may mangyari pre. Okay, kasi gusto rin nila yun, niyaya ka na nga sa bahay. Alam mo yung mga babae kasi di ba ano yan, ay indirect talaga yan sila. Hindi nila aminin talaga yung gusto nila mangyari. It's up to you na lalaki na ma-analyze yung mga nangyari and then make a move. So pag ganun, pag babae nagpapunta sa bahay nila nang wala ka namang sinasabi, gusto may mangyari yan, pre. So wala naman nangyari sa amin noon dahil tinanggihan ko muna siya bilang pagrespeto. Sus. Sa kanya. Then, nag-alas 5 na, umuwi na ako at nagpaalam sa kanya, kinis niya ako sa lips. Mataas ang attraction. Bago umuwi, diretso trabaho kahit wala kaming parehong tulog. Then kinabukasan, sinumpong siya ng regla niya. Come on now. So nag-away kami dahil parang wala siyang gana mag-reply sa akin. Then kinagabihan, sinundo ko siya ulit at mabilis kaming nakarating sa bahay nila. Then nag-usap kami, sabi niya sa akin, kaya siya walang ganang makipag-usap dahil nire-regla siya. Well, understood talaga yun. Minsan, i-check mo kung meron ba siya. Pag meron siya, intindihin mo na nag-abnormal, no? Pero pag nag-abnormal na wala naman siya, that's the time na you have to call it out. Pero pag ganitong may regla, kumbaga, ano talaga we have to face the reality that meron talagang exemption ang kababaihan dahil sa nangyayari sa katawan nila, no? But hindi laging dapat binibigyan ng exemption, hindi dapat laging iniintindi. Okay? Kasi hindi na, yung pagreregla naman nila sa ano lang yun, sa mood, hindi sa utak. Diba? Dapat nag-iisip din yung babae na, teka, masyado na ako nagiging demonyo . So, hindi dapat laging ganun. Yun, sabi niya sa akin, kaya siya walang gana makipag-usap dahil nire-regla siya. So, inintindi ko na, hindi natulog na ulit ako, kami nun, then, dun na may nangyari sa amin. First time ko po makipagtalik na may regla. Putya ka. Nung una, pinapunta ka na sa bahay nila, natulog ka na dun, wala siyang regla, ayaw mo. Ngayon may regla, saka mo tinira. Putya. Inang gulo rin no? Pero wala you have to take that chance no? Naintindihan ko rin naman to kasi when I was young, basta magkaroon ng chance, init na init ka na dun sa babae. Kahit may regla, sige. Pwede namang ihugasan Pero minsan kasi delikado to pre. Minsan may magkaka-UTI ka nito, no? Magkaka-UTI ganyan. Kaya kung hindi matiis, magtatali kayo ng may regla, make sure may condom. Kaso mukhang wala atang condom sa tropa. Ang babae, so yun, no? First time niya daw makipagtalik ng may regla ang babae, so medyo nandiri. Pero dahil dala na rin ng init ng katawan, ang nangyari na nga, so kinaumagahan, umuwi na ulit kami sa amin, then lumipas pa ang araw at linggo na ulit, pumunta na ulit ako sa kanila, wala na siyang regla nun. Tapos RD ko pa, then meron na naman ulit nangyari sa amin hanggang kada weeks,
At laging linggo napupunta ako doon, lagi may nangyayari. Pag lagi na kayo nagsasama ng babae, pre, at lagi nabebenga, anong dapat aura ng isang lalaki rito? Dapat relax. Relax ka na. Unang-una, nakaka-sex mo yung babae, nakakapag-relax nga yan eh. And then may assurance na kasi nabembang mo na. So dapat medyo, alam mo na, hindi ka na masyado naghahabol. Baliktad na, dapat babae na yung naghahabol sa'yo. Pag ganitong klaseng dynamics na lagi mo nang nabebembang. Pero karamihan ng lalaki, kabaliktaran ang nangyayari. Habang nakakasex yung babae, si lalaki ang habol ng habol. Ewan ko kung yun ang ginawa mo rito. Tignan natin. No? RD ko pa, then meron na naman ulit nangyari sa amin hanggang kada weeks at laging linggo, napupunta ako doon, lagi may nangyari. Tapos, umabot sa isang buwan, bigla na pong nagbago ang ihip ng hangin. Lagi na po siyang magagalitin at halos araw-araw sa chat, wala siyang ganang kausap ako. Pero pag nasa bahay naman niya ako, iba pakikitungo niya. So sabi ko, kung sa chat lang siya ganun, at sa personal malambing, naman, baka ganun na talaga, so intindihin ko na lang po. Hanggang sa lagi-lagi na po siyang mag-iinit ang ulo sa akin, yung kahit na maliit na bagay na papalaki na niya, then isang araw noon, nag-decide na ako na tumigil. So pumayag na siya doon. So pumayag siya. Doon niya na ako sinabihan na ganyan naman kayong mga lalaki. Pagkatapos yung makuha yung gusto ninyo, iiwan nyo na lang basta-basta. Ito na naman. Alam mo, lagi nilang moto na ng mga babae ito no? Na sa una lang kayong magaling. Sagutin nyo na nga, every time na sasabihin sa inyo ng babae yan, pre. Sagutin nyo na nga. Ganito sabihin ninyo, sa una lang kami magaling. Sa una lang kayo anghel eh. Sa una lang kayo anghel. Sabihin nyo na dyan sa mga yan, putya, nakakasawa na yan. Sa una lang kayo magaling. Kayo nga sa una lang kayo anghel eh. The rest, di mo na eh. Di ba? Yan, katulad niyan. Okay naman daw siya nung una, pero ngayon, tignan mo, nagmumudi na. Sa una lang kayo anghel. Yun ang sabihin nyo sa kanila, putya. Kahit na siya naman may gusto at nauna, at hindi naman ako, then umabot na sa 2 araw, nag-decide na ako ulit na ituloy na naman ng nasimulan kong panliligaw, tapos pumunta ako agad sa kanila dahil pinapunta niya ako para mapag-usapan. Then pumunta ako agad-agad at nag-usap kami sa labas ng bahay nila. Pero bago pa man nun, nagmatigas muna siya, wag akong papuntahin dahil andun daw ang kapatid niya. So sabi ko, dyan na lang muna tayo sa labas nyo, mag-uusap tayo. Then nag-usap na kami hanggang sa kumalma pareha, sinawakan niya yung kamay ko at nakipag-holding hands. Then mga ilang minuto, may nagalit na naman siya ulit dahil binitawan ko daw kamay niya. Kahit siya naman talaga bumitaw. Tignan mo, baliw. Sa una lang anghel eh. So nag-away na naman kami imbis na magbate, tapos noon pinauwi niya na ako. At sobrang inis ko, sabi ko, uuwi na ako. Pinakuha ko ng CP ko sa loob ng bahay niya dahil pinacharge ko. Then nagmatigas pa siya, tinalikuran niya ako at di niya ako kinausap. Ito pre, yung mga galaw nyo na ganito, na nagpapacharge kayo sa babae, wag nyong ginagawa nga to. Ang mura-mura ng power bank, bumili na kayo ng power bank. Yung pa-charge ninyo, hindi yan safety pre okay? In terms of safety. Bumili na nga kayo ng power bank, ang mura-mura lang yan eh. Di ba? Kasi pag yan, yung mga cellphone ninyo, personal use nyo, nandyan yung mga kaperahan ninyo, pinapacharge kung kani-kanino, sinasaksak yan para i-charge. May makuha yung mga data ninyo eh. Di ba? Mag-power bank na kayo, nakadampo siya. So yan, no? So nagbati na ulit kami at nag-decide na kami na pumasok sa loob para matulog. Then naglatag na siya ng higaan sa sala dahil maliit lang ang apartment niya at pang isang tao lang talaga. Nasa lapag kaming 2 at yung kapatid niya nasa kama. Nag-away pa kami noon dahil sabi ko ako na lang sa lapag at tabihan niya yung kapatid niya. Nagalit siya sa akin dahil bakit ayaw ko raw ba siyang katabi.
Tingnan mo, pinapalaki yung problema. Maraming lalaki nakaka-relate dito. Sa totoo lang, yung mga ganitong klaseng babae, yung unting diskusyonan nagagalit. Sa una lang anghel Kasi by default pare, no, mga kampon talaga ng demonyo. Di ba? Pinipilit nila kasing maging mabait Kampon talaga sila ng demon pare. No? Yun, sabi ko gusto ko pero sabi ko tabihan niya muna yung kapatid niya dahil mag-isa sa kama. Then nag-away na kami. Nainis na naman ako dahil walang tigil na away para lang sa ganong pagkakasabi lang. Then nagtaas na siya ng boses, nakakahiya sa kapatid niya, natutulog na. Hanggang sa ako na lang nagbaba ng pride para lang makatulog ng maayos nung gabi na yon. So kumalma nga at mga ilang minuto lang, yumakap na siya ulit sa akin at nangaakit na naman. So napagbigyan kahit tulog, putsa nandun yung kapatid. Kahit tulog yung kapatid niya at ang ingay niya kaya tinakpan ko na lang yung bibig, putsa. Madalas kawawa yung mga kapatid, no? Kasi ito naman ding mga kapatid na to, ang hilig ninyong makitulog sa mga ate ninyong may boyfriend. Naririnig nyo tuloy, nakaka-trauma tuloy kayo. Madalas yung experience ng mga kapatid yan Naririnig nilang umuungol yung mga kapatid nila. Paano kasi nakikitulog kayo lagi sa... Malis kasi kayo dyan. Nyo. So, narinig mo tuloy. May kwento ka tuloy sa mga tropa mo kinabukasan. Yung ate ko, binibembang, narinig ko. Pucha. Yun, tinakpan niya na yung bibig. Yan. Then lumipas ang ilang araw, nasa trabaho ako at dumiretso lang ako sa tropa para sana humingi ng advice about sa nangyayari sa amin. Noong nililigawan ko, dahil iba na talaga kutob ko dahil iba ang pakikitungo niya sa akin. Sa chats na halos ayawan na niya ako sa sobrang galit at sumpong niya kahit maliit na bagay, napapalaki. Pero pag sa personal, iba naman ang pakikitungo niya, sweet naman at di aburido. Pero nandun pa rin yung oras na kapag di siya napagbigyan sa gusto, nagagalit. Then mga 2 oras akong nakipagkwentuhan sa tropa ko, then dun po kita nakilala Kuya Josh dahil sa tropa ko, may gusto siyang ipapanood sa akin na episode mo sa YouTube pero nalimutan niya lang. Alright, shoutout sa tropa mo pre. Kasi sa buong isang buwan naming cycle, parang nagiging fubo na lang ang datingan hanggang sa ilang oras pa lumipas pagka-open ko ng messenger, nag-chat sa akin yung nililigawan ko para magpasama sana sa akin, bumili ng pagkain ng pusa. Then di ko na nasin ng 22 minutes, nasundan agad niya ng chat na huwag na nga. Tingnan mo, 22 minutes. Gagalit na naman to. May emoji na galit, then napagkamalan pa akong ng bababae. Then pinabasa ko sa tropa ko yung convo namin hanggang sa siya nag-chat doon sa nililigawan ko. Si tropa yung nag-chat, tropa mo. At nag-update siya doon at nag-send ng picture na proof na kasama ko yung tropa ko. Then naging okay naman at laking gulat ko na yung nireply ng tropa ko pupunta po ako dyan, hintayin mo ako. Lapit ng tropa mo talagang Josh on point yan Kasi nasabi ko to nasabi ko to sa mga videos ko noon na pag yung babae mo selosa, no? Ang daming hindi ka lang mag-reply, nagagalit na agad. Ganito gawin mo. Mag-send ka kung nasaan ka, tapos sabihin mo, hintay mo ako dyan, wag ka nang mauburido, hintay mo ako dyan, pupunta ako dyan. Maligo ka, mag-shave ka. Ganon. Nasabi ko sa ibang videos ko Kaya siguro ginamit ni tropa. Tangina, okay din yung tropa mo Sabi ko, pre, bakit ganun ni-reply mo dun? Ba't ganun ni-reply mo? Wala kang punctuations, pre. Nalilito ako sa... Sabi ko, pre, bakit ganun ni-reply mo? Doon na naman ako papatulugin nun. Kakapunta ko lang sa kanila kahapon at yun. Tama ang hinala. Pinapunta ako at sabay nag-chat. Dito ka ba matutulog? Pero kung titignan mo, pre, nawala yung bad trip ng babae. Diba? Effective pa rin talaga. Yun nga lang, may ibang babae na hindi na muna dapat ginaganon. Diba?
Yun nga lang, the idea itself na pag laging or yung babae nag-aaburido dahil hindi ka nagre-reply agad or hindi ka nag-reply agad at that moment, maganda ngang pang-disperse ng ugali yun. Yung sinasabi ko na, huwag ka na mag-aburido dyan. Nagpupunta ako dyan, maligo ka, mag-shave ka. Nag-work kayo, kumalma eh. Nagtanong pa, dito ka ba matutulog? Then, pinilit ko yung tropa ko na ayokong pumunta sa kanila dahil pagod ako sa trabaho at anong oras na naman ako makakatulog sa kanila. Dahil gusto niya lagi may nangyayari sa amin. So, chinat ng tropa ko na pwede bang sa ibang araw na muna ako matutulog dyan pero sasamahan kita bumili ng pagkain mo. At ayun, nagalit na siya hanggang sa pinatigil na naman niya ako ulit manligaw. So, siyempre, ako na medyo natauan sa mga napag-usapan namin ni tropa. Hindi ko na po muna siya chinat, Kuya Josh. Hanggang sa pag-uwi ko, nabasa ko yung notes nung nililigawan ko na kaya kang lisanin without a trace. Nagdrama. Nagdrama ang EA. So, di ko na pinansin hanggang lumipas ang 3 araw, nag-notes ulit nang wala. Nag-notes ulit nang wala na talaga. Sabi ng babae daw. Wala na talaga. So, nagdadrama, nagpapapansin. Yung notes na yan, pre, pambabae yan. No? Kaya pag lalaki, nag-notes, putang ina, ano ka, bading. Pang ano nila yan yung notes na yan. Ginawa yan para sa babae, para magpapansin ba? Para sa mga simp nila. Gusto ko coffee. No? Craving for coffee para makita ng mga simp. Gusto mo coffee, padalang kita. Diba? So, nag-chat na ako noon, binuhos ko lahat ng galit ko sa kanya at tampo hanggang nag-away kami. Then, nasabihan ko pa siya ng cheater noon. Natakot sa sariling multo, then pinipilit niyang ako daw yung cheater kasi nakuha ko lang daw yung gusto ko. Then, ayun, di na naayos hanggang umabot na sa 1 linggo. Nag-chat ako sa tropa na, pre, wala na talaga kami, sabi ng tropa ko, na wag ko na raw kulitin dahil masaya na siya sa iba. Kasi nung time na yon pinipilit kong huliin yung nililigawan ko na umamin. Pero di talaga umamin, Kuya Josh. So, pinabayaan ko na. Tama naman yung suggestion sa'yo ng tropa mo. Actually, umpisa pa lang, no? Umpisa pa lang ng relationship. So, nakikita mo na yung pagka-toxic ng ugali ng babae. Bembangin mo na lang ng multiple times tapos wag mo nang pansinin eh. Tama rin yung si tropa kasi kung ganun siya sa umpisa pa lang, what more pa pagka nagtagal kayo? Diba? Pinapakita na ng babae yung demon side niya eh. So doon pa lang, umiwas ka na kagad sa demon. Right? Totoo talaga eh. Ang babae, anghel lang sa umpisa. Sa umpisa lang anghel. Yun pala. Sa umpisa lang anghel. Yan, sabihin nyo sa kanila pag sinabi na, sa umpisa lang kayong magaling eh. Kayo nga sa umpisa lang anghel eh. Oh, di ba? Hanggang lumipas na ulit ang 1 linggo, wala na kami noon at di na rin siya nangulit pa. Tinry kong stalkin yung account niya. Meron ako nakitang post ng isang lalaki na engaged. Right? Stalkin yung account niya. Meron ako nakitang post ng isang lalaki na engaged. Nakalagay, engaged nakalagay. So, inisto ko yung lalaki at di ko muna pinansin yung date nung post nung lalaki na engage. Pagka-stalk ko, tinignan ko po yung highlights nung lalaki, nakita ko lahat. Bago pa lang sila at masayang-masaya siya. Pero, di ako nagalit doon, Kuya Josh. Kundi, ang kinagalit ko ay yung picture nung pusa nung babae na nakapet siya sa highlights nung lalaki, March 25. So, nakita daw niya yung pusa nung babae doon sa highlights nung lalaki, March 25. Napagtanto ko na March din po kami nagkakilala. So, sabi ko, yung lalaki, bago pa man ako pumunta sa bahay nung nililigawan ko, may boyfriend na siya noon. At doon na po ako sobrang na-guilty. Dahil sa sobrang seryoso ko po sa babae na yun, doon
ko na lang na-realize na na-manipulate niya na po pala ako dahil ginawa niya po akong fubo. So, yun pala. Kaya pala up and down yung mood ng babae, kasi namumroblema na siya, pre. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin yung up and down moods nila. Okay? Which is labag sa akin at ginawa ko pa rin yung part ko dahil gusto ko siyang maging the one. Bakit mo gagawing the one? Pre, moody na nga. Diba? Before mo pa malaman na nag-cheat pala siya, dalawa pala kayo, moody na siya. Dapat doon pa lang, hindi mo na kinoconsider na the one yun. Ang the one, pare, may peace. Yun ang ko-consider ninyo, ha. Huwag nyo sasabihin the one kung walang peace yan. Puta, the one, moody. Puta, walang peace yun, pre. The one. Pero mali ako dahil napagtanto ko na kaya pala lagi niya akong pinapupunta ng gabi dahil merong pumupunta sa bahay niya ng umaga, which is yung tunay niyang boyfriend. Sobrang nabadrip ako nung time na yon. Until now, di pa rin ako nakaka-move on dahil sa ginawa niya. Dahil ginawa niya akong kafubo samantalang seryoso ako sa ginagawa ko. Pero hinayaan ko na lang sila at hanggang sa ngayon, tinatanggap ko pa rin lahat kahit sobrang nasira mental health ko. Sana mapansin mo tong kwento ko, Kuya Josh, at sana rin mabigyan mo ko ng advice kung ano ba ang dapat kong gawin. Salamat po sa paikinig kahit mahaba-haba. Mahaba talaga. Pero maraming lesson doon. Punta muna tayo doon sa up and down mood ng babae. No? Ganito yan Yung up and down mood ng babae, pre, ipupusta ko. Kahit yung mismong official boyfriend niya, nakakatanggap din nun. Okay? Kasi nung time na naka-experience ako ng ganito, ako yung official boyfriend, nung nalaman ko na nag-cheat na siya, beforehand, moody na siya. Okay? So, for sure ako, pareho kayo nung official boyfriend niya na nakakatanggap ng pagiging moody niya. Bakit ganun? Kasi may gumugulo na sa isip niya. Di ba? Winiweigh niya na sa isip niya kung sino ba talaga sa inyo yung pipiliin niya. Di ba? Pero ang hirap, kasi di siya sigurado kung sino ba yung bibitawan niya, magiging worth it ba yung bibitawan, magiging worth it ba yung choice niya sa inyong dalawa. So every day, every minute, nag-iisip yan. Emotional pa yung babae. Diba? Hindi niya kinakaya. Kaya every time na nag-chat kayo or magkasama kayo, pumipintig sa isip niya, pumapasok sa isip niya, nahirapan siya mag-decide. Ang babae pa, mga overthinkers yan. Diba? Dahil emotion yan sila, mga overthinkers pa yan. Kahit nasa happy moments yung mga yan, kunyari, for example, nagdi-date kayo, lagi nasa isip yan. Kasi nandun din yung guilt niya. Every time na magkasama kayo, nagigilty pa rin siya. Tapos, samahan mo na yung guilt, samahan mo pa ang iniisip niya kung sino yung pipiliin niya sa inyo, yun ang nagkukos ng up and down niya. O, di ba? And I'm sure, pati yung official boyfriend, yan din ang nai-experience. Up and down din sa kanya yun. Kaya nga pag moody, yung babae ninyo, mayat maya na, wala nang control, pabayaan nyo na. No? Lalo na pag boyfriend, girlfriend lang kayo, doon ka na, pabayaan mo na. Bakit? That way, matanggal ka sa isip niya. May experience niya ngayon, fully, yung ipinapalit niya sa'yo. No? Tapos, marirealize niya, hindi, mas okay pala yung official boyfriend ko. Kaya madalas yan, bumabalik doon sa official. Pero kung tanga ka na lang, pag pinabalik mo pa yun. Diba? Pa-realize mo na sa kanya, gago ka, no? Okay pa rin ako, no? Pero hindi na kita tatanggapin, dun ka na. Hindi, binigyan mo siya ng lesson. Yeah. Tapos yung lalaking nasa katayuan mo, siya yung tatanggap ng bullshit na ugali. Kasi, syempre, nandun yung pagsisisi niya. Tapos, again, nandun yung pagsisisi niya. Guilt pa rin. Tapos, na-emotional siya. Yung mga ganun. So, ikaw naman, ang kailangan mong gawin is ma-realize din yun. Di ba? Hindi ka man yung official boyfriend, ma-realize mo na lang na
Wala. Ganun na lang eh. At least, hindi ka naman talo dito, pre, sa totoo lang. Hindi ka talo dito. Hindi ka lugi. Nagsiself-pity ka lang talaga. Kasi wala eh. Nabembang mo naman yan ilang beses eh. Pero isipin mo na nasasayangan ka dahil hindi naging kayo or hindi naging kayo. Eh bakit? Eh crazy chick nga yan. Biruin mo, may unting issue pinapalaki. Gusto mo ba ng ganong ka-relationship? Hindi. So yun ang ma-realize, yun ang itatak mo sa isip mo para hindi ka masayangan. No? Enjoy mo na lang. Isipin mo na lang, wala na, sex ko naman eh. Di ba? With the little effort, wala ka namang ginastos na malaki. Di ba? Wala, okay na yun. Eh, lesson na rin yan sa'yo. Ito yung women nature, pare. That's the women nature. Enjoyin mo na lang yung moment mo sa kanya, yung mga naging moment mo sa kanya, don't invest too much feeling. Move on na lang tayo. Ganun talaga eh. Kasi kung magsistick ka doon na sayang yung effort ko, sayang yung nagtiwala ako sa kanya. Wala na eh, tapos na eh. Sayang yung effort mo. Ito pa patutulong sa'yo. Sayang yung effort mo, sayang yung tiwala mo. Saan? Sa crazy chick? Sa demon? Hindi sayang yun. Experience lang yun. Okay na yun. Alisin mo yung isip mo sa na-experience mo na yan. This is, dahil may free time ka ulit, marami kang free time, may peace ka ulit, wala kang di mo na kasama, it's time to experience new things. Okay? Pagkakataon mo to, marami kang oras eh. Okay? Kasi pagka nag-deep dive ka dyan sa regret na nararamdaman mo or pag nasasayangan ka, walang mangyayari sa'yo. So yun, no? Maraming salamat pare sa pag-share. Again, kung meron kayong mga problema pare, message me sa Facebook. Pag-usapan natin yan. And don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. GFAB.